Yung The Bailiwick Academy really helped me a lot, as in a lot. Kasi nga po, hindi naman talaga ako pastry chef. Wala po talaga ako, as in zero knowledge in baking. Nung nakapag-enroll po ako ng mga classes po ng The Bailiwick Academy, mas natuto po ako ng higit, and yung mga instructors po doon and chefs, yung knowledge po nila, in-impart po nila sa aming mga students po nila. Kaya kami po, talaga pong yung nagiging outcome po nung aking pastries and cakes after ko po na enroll po sa The Bailiwick Academy, talaga pong shoot, nag-level up. Welcome to Out of the Oven, where Filipino entrepreneurs share their journey. I'm Grace Parazo, founder of the Bailiwick Academy. You'll hear from our students, instructors, and inspiring guests to help you grow, not just in business, but in real life. Because if they can do it, so can you. Hello and welcome to another episode of Out of the Oven podcast. I'm here with me is one of our students at the Bailiwick Academy, Abby Tuazon. Hello. Hello, Abby. Hello, Miss Kamusta? Grace. Okay naman po. Hey. Thank you so much po for inviting me. Thank you sa pag-grant ng request ko na magbahagi ka dito sa ating podcast. So, Abby, can you tell us more about yourself and what you do? I'm Abby Tuazon po, owner of Abby's Home Baked Goodies, and I'm from Bukawe, Bulacan. And I am making pastries and cakes for everyone, for all occasions, especially for weddings. And I'm always baking with love. Siyempre, always with love yan. Okay, so bago itong kaganapan mo sa baking, can you tell us what was your life back then? Graduate po ako ng Medical Technologies, pero hindi ko na po siya na-practice. Ang talaga pong naging work ko for the longest time and until now is I am an online and offline English teacher po to some foreigners. So that's been my work for so many years. And then, nag-work din po ako sa isang small financing company owned by my mother and her friends. And I worked there for about mga 9 to 10 years as a loan consultant. So it's a small financing company. And then afterwards po, bumalik din po ako as ESL teacher. So, paano ka naman napunta sa food business? Kaya po ako napunta po sa food business is because nung 2013 po is I got sick. I was diagnosed po with stage 2B ovarian cancer. So, nag-treatment po ako, chemotherapy and radiation treatment. Then afterwards po, ang sabi po nung mga doctors ko is maybe isa sa mga reason kung bakit ka nagkasakit is una, it could be genetics, and then it partly baka dahil sobrang stressful yung work. So, sabi po nila, try to change work. And then, nung time po na yon, nagsubok po ako na baka kaya kong mag-bake. And ayun po, nung nasubukan ko po siya, nung una, of course, hindi po naging successful po yung unang-una kong try ng baking. Pero after some time po, nagustuhan ko na po siya. And naging stress reliever ko na po yung baking. Kaya nag-decide po ako na mag-sell na rin po online. So, nung sinabi sa'yo na dapat change ka ng career, ng work, bakit baking yung naisipan mo? Kasi po, Miss Grace, kahit po before, mahilig na po akong magbenta-benta. Nung bata pa lang ako, nagbebenta na po ako. I remember, I think high school ako. Nagbebenta lang ako ng yung nabibili namin ng mami ko before sa Divisoria, yung mga bracelets, mga cute things ba, na pwede kong ibenta. And then, nagbebenta rin ako nung mga unan, yung Daki. I remember. Oh my gosh, nagdaki din ako! Yes, talaga, Miss Grace, di ba? So, di ba, cute po kasi po ng mga una nun. Oo. So, nag-try po ako. Ang dami ko pong nabenta sa mga classmates ko and schoolmates ko. Ilang taong ka nun? Hindi ko na po matanda. High school po ako nun, Miss Grace, eh. So, I don't know. So, ano po ako, parang, feeling ko po kahit papano, meron na rin akong entrepreneurial,
kumbaga So, bakit skills. mo naisipang mag-gano'n, magbenta at a young age? Unang-una, Miss Grace, gusto ko rin siyempreng tumulong dun sa parents ko, and of course, I want to have my own money. Kasi ayoko na lagi rin akong hingi po ng hingi ng money sa parents ko, and gusto ko po na magkaroon po ako ng sarili kong money kasi, mahilig din po kasi akong magbasa. So, kung meron akong gustong bilhin na books, at least hindi ko na po hihingin po sa parents ko yung money. So, Do'n na lang sa kita mo. opo. Oh my gosh, baka nagkita pa tayo dati nung Baka nga po nagdadaki sa tayo. Muñoz, Miss Grace, 'di Oo, ba? sa Muñoz. Yes Kasi po. from Bulacan ka, yun yung Opo. pinakamalapit, Yes 'di po, ba? Oh dun my po yun. gosh, Sa Lemon nagmu-Muñoz din ako sa Lemon Square. Totoo po, doon. Miss Grace, baka nakita na tayo. Doon yung kanilang Oo. office. Tapos Miss Grace, kaya naman ako yun nga na sa food business nung nagwo-work na ako, kasi nag-work po ako sa Ortigas. Dun po kasi nagkaroon po ng maliit po na financing office po dun sa Ortigas. Nagkaroon kami ng office dun. And then nag-try akong resell. Kasi yung isang kamag-anak namin is gumagawa siya ng cheesecakes. Okay. So, ni-resell ko siya. So, naisip ko nung nagkasakit na ako, baka kaya ko rin siyang i-bake, yung mga pastry. Kaya baking yung napili mo. Opo, kasi parang sabi ko, baka kaya ko din siya kasi siguro kako puwede ko naman siyang matutunan. So dun po nag-start na mapunta po sa food business. So, ano yung unang successful product mo? Ang unang-una ko pong successful product ay banana cake. Ang reason talaga, Miss Grace, is because sabi ng mommy ko, "Anak, yung ingredients ng banana cake mura lang 'yan." So, yung una ko pong hindi siya successful dahil of course yung 'pag nag-bake ka talaga siguro I don't know sa iba, pero ako hindi successful, sobrang over-bake siya. Pero I came across, Chef RV Manabat, and I tried to follow yung kaniyang recipe. So nabuo ko po siya. So yun po yung unang-una kong successful product, and then ginawa ko rin yung cookies niya. So yun po, yun po yung dalawa kong Dalawa. successful product. So, what else do you offer? Ano yung top 3 bestsellers mo? Okay. So, ang bestseller ko po ay egg pies, and then mga cheesecakes, and then usual po yung mga pastries po, yung mga simple pastries like yung mga caramel bars, cookies, and for special occasions naman, Miss Grace, yun nga, mga wedding cakes and mga birthday cakes, yan, gumagawa rin po ako. So, yun po yung mga successful products ko. As in, Wow, super, nagwe-wedding cakes ka na rin pala. opo, Ano yung biggest na nagawa mo? eto lang po nung last February, kasi lagi akong takot na takot gumawa ng 2 tier kasi feeling ko baka bumagsak siya. So ito pong February, nakagawa na po ako ng 2 tier na cake. So ito lang pong year na yun. Wow! Yay! So I'm Ano yun, very fondant ba yun or buttercream? buttercream po yung ginamit ko. Buttercream. Yes po. From yung class po natin. Talaga? Wow! Ano doon sa class mo sa Bailiwick yung favorite mo? Ang pinaka-favorite kong class ay kay Chef Jimbo Panadero, of course, yung egg pie. Kasi yun talaga super ROI ako doon, Miss Grace, as in. And then yung kay Chef Joey Prats, na yung basta any cakes po ni Chef Joey Prats, and yung aking cheesecake, like yung blueberry cheesecakes, kay Chef Joey Prats po yun na recipe. Sa Bailiwick din. Yes po. Galing! Yay! So, although sasabihin ng iba, medyo yung price mo medyo mas mahal, pero sabi ko 'pag tinikman naman talaga nila, Miss Grace, wala na silang masabi. Oo. So, Malalaman na, kaya pala kaya ganun yung pala. price. Yes po. Sobrang sarap. Kasi alam mo talaga hindi tinipid Totoo po. no? 'Di ba? So, ano yung mga biggest obstacle na na-encounter mo? Masasabi ko po na yung biggest obstacle na na-encounter ko nung nag-bake na po ako, ang hirap pong magbenta mismo sa kamag-anak niyo. Totoo yan. Nako, I'm sure a lot of our viewers can relate, no? Totoo po. Oo. Kasi siguro po iniisip nila, si Abby hindi naman talaga 'to pastry chef. Papaano siya makakapag-bake ng pastries na 'to? And siguro po iniisip ko, baka iniisip po nila na
baka may kinukuhanan lang din siyang iba. Kasi nga po, I used to be a reseller. So, parang yun po yung iniisip ko. Napakahirap pong magbenta sa mga kamag-anak. Kasi ako po, yun yung inisip ko na, as in, kahit po magpatikim na ako ng magpatikim sa kanila, ng mga binibake ko, Miss Grace, parang wala. Hindi sila, kumbaga, Hindi hindi pa sila yung ma-order. hindi po sila Gusto lang ma-order. makalibre. Yes po. Ganyan. Hey, if you're feeling inspired by this episode and you're thinking, maybe I can do this too, I've got something for you. We have free baking and cooking classes waiting for you right now at the Bailiwick Academy. They're a great way to get started, explore, and build your skills. And the best part? When you sign up, we'll give you a 500 peso bonus voucher you can use on any of our paid online classes. So if you're ready to take that next step, just click the link below, create your free account, and start learning today. Hope to see you inside. Now let's go back to the video. O, so anong ginawa mo? Ang, Paano gin- mo na-overcome yun? ang ginawa ko lang, Miss Grace, basta kinontinue ko lang po yung pagbe-bake. And yun, nag-enroll po ako sa iba't ibang classes. Basta continue lang po ako ng pagbe-bake, pag-offer po ng ibang mga pastries and cakes. Kumbaga, hindi po ako naging negative na, dahil ayaw nila mag-order. And naisip ko naman po na kahit di po sila mag-order sa akin, meron naman pong ibang tao na nag-order po, bukod sa kanila. So, kumbaga, okay lang po sa akin. Kasi, yung mismo pong nakaka-order sa akin, sila na po mismo, at saka yung iba ko pong mga client, sila na po mismo yung, kumbaga, word of mouth na po. Nare-refer na lang po. So, hindi mo naman kailangan palang i-please yung mga relatives mo. Opo. 'Di ba? Kasi ang dami pang mga tao diyan na nangangailangan ng services mo, 'di ba? So bakit mo siya nasabing obstacle sa Naapektuhan ka ba that time? Syempre, Miss Grace, kasi ang reason naman kung bakit ako nag-bake is I want syempre na ang una kong papatikimin is yung, of course, yung friends ko, yung aking family. And then, kumbaga, parang na-frustrate ako na bakit ganun sila, hindi man lang nila ako, kumbaga, i-support. Diba? When you Kumbaga, say family, yung immediate family ba to? Or and, yung actually po, extended? yung immediate family ko, yung aking parents and yung aking sister and brother, supportive po sila. Pero yung relatives po, yung kumbaga, yung Yung mga extended na na po. tito, tita. Yes po, tito, tita, cousins, ayan. So, sila po yung, syempre, gusto ko pong, syempre, ang una pong magpapatikim, saka sila rin. Kaya lang, parang, wala, hindi, parang, ang ano po nila is, hindi sila sa akin, kumbaga, hindi sila nag-order, kahit pinatikim ko na sila ng pinatikim. And then, yun nga po, so feeling ko, bakit gano'n, hindi nila ako sinuportahan. So, naisip ko, meron bang, hindi ba masarap yung binibake ko, or may something pa dun sa pastries po na ina-offer ko? Kasi, ayaw talaga nilang mag-order sa akin. So you felt down nung pag mga times na gano'n? Yes po. Kasi makikita ko po, pag may mga special occasion sila, hindi naman, kahit di sila, of course, pwede silang bumili po dun sa mga malalaking pong mga bake shop. Pero minsan, nakikita ko, merong kinakasal na pinsan ko. Inisip ko, ba't di ba lang sila nag-inquire sa akin? Diba? Kasi alam naman po nila na meron din akong small business. So, kumbaga, talagang medyo slight. Siyempre, hurt din ako. Diba? Yun. So hanggang ngayon ba, ganun pa rin sila? Hindi na po. Naging okay na po kasi kapag halimbawa po na may mga special occasions, nag-i-inquire na rin po sila sa akin and nag-order na rin po sila sa akin. What changed their mind? So, dahil nga po, Miss Grace, sa Bailiwick Academy, di ba, we have our community sa Facebook. So, syempre, di ba, nagpo-post-post po doon. And then, nagka-opportunity po kasi ako dahil yung sister ko po is from Canada. So, nakapunta po ako doon. So, nung nalaman ko na the same city po yung isang classmate ko po, si Sir Rex Cabellion, minute ko siya. And he's really doing well doon po sa Canada. Nagulat po yung mga kapatid ko, yung mga pinsan ko doon, nakilala ko si Sir Rex. Kasi si Sir Rex daw ay tumira pa doon sa house yata o basement ng house ng isang pinsan ko. Sabi nila, paano ba nakilala si Rex? Hindi naman, kumbaga,
hindi naman kayo, wala kayong common friends. Sabi ko, kaya ako siya kilala, classmate ko nga si Sir Rex. Oo. So, nagulat na Nagulat po sila. sila. Nung nag-meet kami ni Sir Rex, nag-picture-picture kami doon. Pinicturean ko yung, kasi merong parang food truck si Sir Rex doon sa isang parang may event. So, nagulat sila na kilala ko si Sir Rex. Tapos, noon, tsaka sila umano na, totoo pala na, totoo na pala na naka-enroll si Abby sa isang school. Totoo. Kasi hindi ko po alam kung anong ano nila, pero siguro yun nga pa dahil iniisip nila na, baka YouTube lang to, or kung ano man lang, o baka na ano lang. So, yun po. After po nun, nagulat sila. And then, mismo doon, on the spot, nag-bake din po ako doon. Pinatikim ko sa kanila, then nag-order naman sila sa akin. So, yun po. Nag-start na po doon. So, tumaas yung respeto sa iyo ngayon. Yes po. Yeah. Grabe. O, ano kayo ngayon? Di ba? Ang galing. Kaya talaga, Miss Grace, sobrang thankful po ako sa The Bailiwick Academy and dun sa ating community. Kasi talagang, kumbaga, kahit saan po kayo magpunta, then, syempre, pag dun po sa community natin, pag nalaman mo na, punta ako ng ganitong place, pwede mo silang i-meet kung sino man yung classmate po doon. So, yun po. Then, in-encourage ko rin po yung mga relatives po namin doon na pwede po silang mag-enroll po sa classes po natin. And kung saan-saan ka nga merong kakilala, no, kahit na online lang tayo, you get to meet other people from different places all around the world. Totoo po. All around the world yung ating mga students, kaya nakakatuwa na kapag yung ganyan nagmi-meet up kayo, no. Aside from that, na nabago yung buhay mo nung kasi nakuha mo na yung loob ng mga ng relatives mo, no. Paano pa nakatulong yung Bailiwick sa'yo? Yung The Bailiwick Academy really helped me a lot. As in, a lot. Kasi nga po, hindi naman talaga ako pastry chef. Wala po talaga ako, as in, zero knowledge in baking. Pero dahil nga po naging stress reliever ko siya, nung nakapag-enroll po ako ng mga classes po ng The Bailiwick Academy, yung knowledge ko in everything, example, sa pag-prepare pa lang na ingredients, ano ba yung ingredients na dapat gamitin, kung paano yung right measurement, kumbaga, pati kung packaging, pati po sa pricing. So, nagkaroon po ako talaga ng knowledge. And with that, yung masasabi ko po na dahil nga po naging passion ko na po yung baking, mas natuto po ako ng higit. And, kumbaga, hindi man po, kumbaga, hindi talaga ako as in, naka-enroll sa pastry school na sobrang malalaki pong pastry school. Pero, dahil nga po sa Bailiwick Academy, yung mga instructors po doon and chefs, hindi naman din po putyo-putyo. Diba? So, yung knowledge po nila, in-impart po nila sa aming mga students po nila. Kaya kami po, gano'n na rin po. And talaga pong yung naging outcome po ng aking pastries and cakes after ko po na mag-enroll po sa The Bailiwick Academy, talaga pong, nag-level up. Kaya, I'm so thankful talaga, Miss Grace, po sa The Bailiwick Academy and sa inyo po. Yay! Nakakatuwa naman na katulong kami sa baking journey mo. So aside na after mo magka-cancer, nagkaroon ka ng hope itong sa Bailiwick, sa baking, no. Nakakatuwa lang yung mga stories na ganyan na nakakatulong pala kami. May silbi naman pala yung mga ginagawa namin dito. Oo naman po, Miss Grace. Talagang napakalaking tulong niyo po for everyone po, sa mga students. Can you share with us naman na meron ka bang mga best practices na ginagawa sa business mo na pwede mong ma-share sa mga nagsisimula? Best practices. I would say na ako po masipag po ako na magbenta online. So, lagi po akong nagpo-post ng mga pastries po na ibebenta ko, for example, for this week or for this month. And so, lagi lang po ako, continuous lang po ako na nagpo-post po doon. And then, palagi rin po ako, Miss Grace, na lagi lang akong bake ng bake para lang ma-practice ko siya. And then, kung may mga orders, especially pag dumagsa po yung orders, especially pag peak season, usual December yan, hindi po ako gahaman na baker. Kasi yung po bang tanggap ng tanggap ng kahit mga na hindi orders, na kaya. kahit hindi na kaya. Although, of course, kailangan natin ng ganito.
Alam ko po yun. Siyempre, alam kailangan natin ng ganito. Oo, Pero, sayang din eh, 'di ba? totoo po. Kasi minsan lang naman po Oo, yung peak season. correct. Kaya lang, ayaw ko po kasi na dumating po yung time na yung quality naman po kasi nung ipibake ko, masira. For me, yung kaya lang po ng katawan natin na i-bake, yun lang yung tanggapin natin. Huwag tayo masyadong, although, kailangan natin ng ganito. Diba? So, yun po. Kasi ayaw ko po na magkaroon po ba ng problem po with dun sa pastries na ibinibake ko. Kasi nga, of course, we always offer the best to our clients. So, wag lang rin yung tanggap ng tanggap for the sake of the sales. Opo. 'Di ba? Kasi minsan do'n din lumalabas yung mga sakit-sakit natin, 'di Totoo ba? po. Kasi yung iba, mga nababalitaan ko na ang daming kinuhang order tapos nung hindi na kaya, nagkasakit naman after. So, yung kinita ninyo Doon lang do'n sa order, mapupunta. papunta lang do'n sa pag-oospital, 'di ba? Or sa gamot na tinitake ninyo. So, yung in your case, you limit yung number of orders mo. Kasi nga, bawal ka nga ma-stress eh. Opo. 'Di ba? Naging stress reliever to, yung baking sa'yo. Yes po. Talagang naging stress reliever po siya kasi natutuwa po ako yung halimbawa, nagpe-prepare po ako ng ingredients, kapag nagme-measure ng mga flour. Natutuwa ka sa mga ganon. Yes po. Kahit, di ba, syempre, ang hirap nun, Miss Grace, di ba? Kasi nga, ang baking, di naman siya katulad ng cooking na, pag halimbawa, medyo matabang, o dagdagan mo lang siya ng salt or something. Sa baking, hindi eh. Pero natutuwa ako pag nagsisift na ako ng flour, ganyan, nag-gaano ng egg. So, yun yung naging stress reliever ko. Although, stressful din po talagang mag-bake kasi hindi po siya madali. Di ba? So, yun po yung naging stress reliever ko. And, yung kumbaga po kapag nabubuo ko na po yung isang pastry or yung cake and napatikim ko na po siya sa client ko or dun sa loved ones ko at sinabi po nila na, "Abby, grabe, isa 'to sa pinakamasarap na nakain ko." Or kumbaga example sa cheesecake or sa egg pie, 'yan. Isa yun sa the best yung egg pie mo. So, kumbaga lahat po nung stress or pagod nawawala na siya, Miss Grace. Ang sarap. Ang sarap nung makarinig ng gano'n, 'no? Yes po, Na sobrang sarap po. after mong gumawa, at the end of the day marinig mo yung gano'n, wala na. Yes po, totoo po. Nakakatunaw ng puso. Teka nga, paano mo ba pala nalaman yung tungkol sa bailiwick? So, yun nga, Miss Grace, kasi nga ang una kong binake ay banana cake from Chef RV, Manabat. So, that was I can't remember, pero, so sabi ko, "Ay, ang galing, ang bait ni Chef RV." Kasi parang binigay po niya yung recipe niya, eh. Sabi ko, search ko nga kung meron kayang school na nagtuturo si Chef RV. And nung sinearch ko na siya sa Google, lumabas na po yung The Bailiwick Academy. So, yun po. Dun ko po through Chef RV Manabat. Yun. Ayan. Thank you, Chef RV. Thank you, Chef. Ayan, nakita ni Abby. Buti nakita mo kami, Yes di po. ba? And that changed everything for you. Yes po. If you can give an advice do sa mga viewers natin ngayon, sa mga nagsisimula pa lang at saka yung mga natatakot na mag-start ng food business nila, ano yun? Siguro po yung advice ko po na maibibigay po sa inyo is like for me, yun sa experience ko po, na there's life after cancer. So for like me, cancer survivor ko, I would say na kumbaga hindi po ba end of the world na lang na kapag nagkasakit po kayo, magmumukpok na lang po tayo sa bahay and magiging feeling natin helpless na, wala na. So, yun po, may life after cancer. So for me, ang ginawa ko po is naging stress reliever ko nga yung baking. And then, it started from there. Nag-avail ako ng class from the Bailiwick Academy. And then, dahil nagkaroon na ako ng knowledge, nag-start na po ako magbenta. So, nakatulong po yun sa akin ng malaki para, para makatulong to earn for my daily expenses. Kaya, ang advice ko po, wag po kayong matakot na mag-start po ng something new kasi ganun po yung ginawa ko. And hindi naman po natin kailangan talaga na maging, kumbaga, mag-enroll sa pastry school. Pwede lang po sa The Bailiwick Academy po kayo mag-enroll. And for sure na magkakaroon po kayo ng knowledge and everything. So, wag po kayong magtakot na
to start something new. Kasi ganun po yung ginawa ko and then eto na po ako, nakakapag-sell na po ako ng mga cakes and pastries. Yan. And it's supporting you with your everyday expenses. Yes po. No? Sa mga due date. Yes po. Nakakatulong sa'yo ngayon, o, di ba? Ayan, bago tayo magpatapos, meron muna tayo ditong pag-game Oy. dito. Oo. Game. So, meron ako ditong mga icebreaker cards. Okay. May mga category yan, bawat kulay. So, pero pili ka lang kung ano yung card na gusto mo. Okay. Ito po. Yan natin. Ano ba ito? Ayan, basahin mo tapos nun answer. Mga pang Nako. Miss Universe. What's your guilty pleasure? Okay. Actually, eating. Kasi po, diabetic ako. Oh, So, ang aking guilty pleasure is, yun nga, very ironic, Miss Grace, di ba? Nagbe-bake ako. Pero ang guilty pleasure ko is to eat yung cakes and pastries. Na kahit bawal sa akin, siguro kahit papano, even a slice, katulad po niyan, bawa, kakain sa isang restaurant, and you wanna try yung kanilang famous dessert. So, I would do it. Kasi iniisip ko, okay, di ba, mag-medication na lang may ako gamot after. naman. May gamot naman. So, ito po yun sa mga, ito yung masabi ko na guilty pleasure ko. Na, kasi, I also love, of course, eating. Kaya, pag ganon, pinagbibigyan ko naman yung sarili ko, kahit papano. Kapag baker ka talaga, hindi mo maiwasan yung ganyan. Hindi po talaga. Nako, kahit na grabe, kahit na diabetic ka, may gamot naman nga. At saka kumikita ka naman din. Kikitain na lang ulit yung pang ng gamot, no? Pero, bawas na lang, Opo, no? hindi po talaga, kumbaga, yung portion na lang. Oo, hindi na katulad nung dati na isang slice, na Yes isang po. buo. Minsan, buong cake. Diba? Ngayon, makatikim lang. Masatisfy lang yung cravings. Can you invite yung mga viewers naman natin to contact you, visit your page? Or, ngayon, online selling ka pa lang, no? Opo. Diba? Okay, I would like to invite you to contact me dun sa aking Facebook page, and meron din akong Instagram and TikTok page, Abby's Home Baked Goodies. And if you are also somewhere from Bulacan, so you can, contact me, kasi at least mas malapit. And for sure, ako po rin yung magre-respond sa inyo agad-agad. So, just contact me dun sa aking mga social media pages. Maraming salamat, Abby. Thank you so much po, Miss Grace. And I'm really so thankful na, of course, nagulat po ako na sabi niyo nga magkakaroon kayo ng podcast and napili niyo po ako. And I hope po na yung lahat po ng ng podcast ninyo would really learn something po dun sa experience ko. And thank you so much po talaga, Miss Grace, sa The Bailiwick Academy and sa inyo po. Thank you rin sa iyo. I'm sure after nilang manood nitong episode na to, na-inspire sila sa episode na to. Kasi hindi naman lahat na nag-undergo ng ganyan, ng journey mo is nakaka-survive agad, 'di ba? We also give people hope na meron pa kayong magagawa, 'di ba? After nung magkasakit or after ng mga problema ninyo sa buhay, there's really hope. Kaya yan. Maraming salamat, Abby. And that's it for today's episode. I'll see you next time. Bye. That's it for today's episode of Out of the Oven. I hope you found inspiration in our guest story and pick up something you can apply to your own food journey. At the Bailiwick Academy, we believe that passion, when nurtured, can become a source of confidence, income, and freedom. And if our guests did it, you can too. If you enjoyed this episode, don't forget to follow us on Spotify and leave a rating. Subscribe on YouTube, give it a thumbs up, and hit that bell. Follow us on Facebook for behind the scenes and bonus content. And if you're ready to start your own journey in the kitchen, visit www.thebailiwickacademy.com and explore our wide range of online classes. Until next time, keep baking, keep believing, and remember, great things happen when you step out of the oven.